Hello, good morning. It's our last day today sa Hong Kong, but may pupuntahan pa tayo since yung flight ko pa is like 5 p.m. But yeah, I'll be visiting the things, the places, things to like, the places that I haven't been nung day one, which is the Wong Tai Sin area. Kaya ayun, pupush natin to. It's currently 10:14 and I should be back dapat mga 12 or 1 p.m. papunta sa airport since ang travel time from TST to the airport like takes an hour. Kaya, nasa ano ako ngayon, TST na train station going to Yau Ma Tei and then interchange papunta sa Wong Tai Sin. Medyo inumaga lang. Inumaga like late na ako na nag-pack up. Tapos iniwan ko pa yung bags ko sa doon sa may lobby ng hotel. Ito yung trip. Ayan, so nakasakay na tayo sa next line which is Kwun Tong line papuntang Wong Tai Sin. Okay, kakarating lang natin sa Wong Tai Sin na temple. Ayan siya sa likod ko. Ayan. So, maraming tours na dumadaan dito pero ang dami ding tao. Aga-aga pa nito ah. Okay, mabilisan lang naganap dito sa Wong Tai Sin Temple. So, more of like, ano siya, wishing for good fortune. Ayan sa likod ko, kung nakakita niyo yung mga nag-shake-shake sa likod. They're actually determining their fortune. Yes. Dito naman sa harap ko is the temple. Wong Tai Sin Temple is one of Hong Kong's most famous and revered temples. Dedicated to Taoist deity Wong Tai Sin, known for healing and granting wishes. Blending Taoist, Buddhist, and Confucian traditions, the temple is a spiritual hub where visitors come to pray, offer incense, and practice fortune telling. Okay, so kakaalis ko lang dun sa main hall kasi grabe yung usok, hindi kaya ng asthma ko. Pero nandito ako ngayon sa may likod ng Confucian Hall. Ayan, so nakalagay dito yung statue ni Confucius. And isa sa mga stones na may something engraving which has like a symbol of Taoism, but at the same time, may symbol siya ng Buddhism. So, I guess parang mix siya. Ito. Punta naman tayo sa sa other part na may pabuan. Okay. Lao Yun. So it has something to do with the moon.
Ayan, may hinihimos din silang ganyan for Lucky Charm. Yung bronze statue, ganyan. So palabas na ako ngayon sa Temple Complex kasi next destination ko would be Shilin Nunnery, which is mga around 20 minutes walk. So probably I'll be there by 11:30 kasi it's 11:09 plus 20 minutes. I think may underground na dadaanan para makatawid. Sige, kita-kits na lang. Lumabas na ako kasi hindi na kaya ng ng baga ko yung yung incense. Pero yon, deeply rooted yung kanilang faith to lucks, ayan, and fortunes. Kaya kung nakikita nyo, ang daming nagsha-shake-shake nung parang mga red how do you call this, red na sticks. As far as I remember, yung mga red sticks na yun, hindi na common yun sa mga temples. I've seen that sa Thailand. They have this like red sticks that determines your fortune. Ayan. So if your fortune is good, okay lang yon, okay lang yon. Pero pag lumabas sa stick na yung fortune mo is not that good, kailangan mo siyang i-cleanse. Magpapa-cleanse ka ngayon sa sa temple, nakakataas. It could be like offer some incense. Meron nga doon kanina nag-offer sila ng literal na manok. Ay, di siya manok, geese? Yes. So, andun talaga sa harap. Yun yung nila offering to negate yung kanilang bad luck. Ayun. So, they have this like distinct, deeply rooted Chinese culture. Yan. Okay. So, lakad-lakad lang ako ngayon. Papunta dun sa Shilin. Shilin Monastery pala. Magkatabi lang sila ng garden. Anong garden yon? Okay, magkatabi lang sila ng Nanlian Garden. Ayun. So on the way sa sa Shilin Nunnery, may nakita akong I guess that's turquoise. Turquoise color. Tortoise. Ayan. So may diaper siya. May siya, may caretaker. Ang cute nun. So marami akong side quest. Yung goal ko lang is that dapat by 1 PM nasa TST na ako. Para makuha ko na yung baggage ko and then proceed sa airport. Pero ngayon ako nakaramdam ng init ha. Naka-jacket pa ako. Okay, so naabot na natin yung Nanlian Garden. Mas nauna to kaysa dun sa Shilin Nunnery. So kakapasok ko lang sa entrance. Let's see what's in here. Medyo the pawis is not giving pa. Actually malamig yung hangin. It's just that siguro pressure na nagmamadali. Tapos at the same time, naglalakad ako so I generate heat. Pero wow! So sa entrance pa lang merong ganito. Para siyang exhibit ng Ling Bi Stone. Yan, pasok tayo. So ito na yung pinaka-entrance ng garden. In front of Chinese Timber Architecture Gallery. I guess hindi pwedeng mag-record dito pag ganito. So hindi na lang muna ako papasok. Itutuloy ko na lang yung pinaka-path ng garden. So medyo malayo siya sa gulo kanina dun sa sa temple. Mas lang dito, chill. May naririnig akong pa-fountain.
Yes, it's a typical park. Pero mas ano siya, mas tahimik. Uy! Okay. Meron dito parang art. Ayan. Okay, we're done sa Nanlian Garden. Ang ating next na pupuntahan and the last sa lakad na to would be Shilin Nunnery. So, yes, kinaya ko. Not sure kung paano ba papasok dito. Dito, mas ano na, mas tahimik na. Super tahimik na. Wala na masyadong tao. So, to Shilin Nunnery, akit na tayo. So, may mga parts na tawag dito. Inaayos pa. Pero, ito siya sa loob. Meron siyang very serene na environment. Okay, so we've completed the 3 destinations that we're aiming here. We've been to the Nanlian Garden and the Wong Tai Sin Temple. So it's currently 12 noon and we're looking for something to eat somewhere near Diamond Hill. So, yes, palabas na tayo. Diamond Hill kasi yun yung pinakamalapit na MTR station. Yun yung pinakamabilis pabalik sa TST. So, yun yung option ko. Pero yes, we made it kahit late. I guess this is the conclusion of my Hong Kong trip. I hope you guys enjoyed with me, kung saan man ako napapadpad, kung ano man ang mga mishaps that happened to me. Yeah, hopefully nag-learn kayo doon and hopefully hindi nyo magawa yung error na nagawa ko. Ayan. So, thank you again for being with me guys here sa Hong Kong and Macau and hopefully to see you soon sa next kong vlog. Bye!